O etong mga kadonatics, press conference ni Inday Sara Duterte ngayon lang, hindi pa nga natapos mga kadonatics, mag-react tayo. At dito, sinagot na din niya yung tanong mga oposisyon na pakawala daw niya si Kiko Bersaga. Eh talaga mga kadonatics, napakakitig ng utang itong mga oposisyon na to. Dito mga kadonatics, sinagot ni Inday Sara Duterte ang mga issues na nangyayari ngayon. Tara mga kadonatics. Sa pagbansag ng pakawala niyo daw si Congressman Kiko Bersaga of Cavite, especially with his antics last week. Yeah. Hindi ko... Okay, number one, kilala ko si Congressman Kiko Bersaga because of the campaign. Grabe talaga itong mga loko-lokong oposisyon mga kadonatics, no? Talagang kahit ano-ano na lang yung binibintang nila kay Inday Sara Duterte para lang talaga masira. Ganyan sila obsessed na nasirain si Inday Sara Duterte. Pero malakas kasi yung kapit ni Inday Sara Duterte mga kadonatics, kapit na sa taong bayan. In Cavite, in 2022. Okay. Dahil unity siya. Ang pagkakaalam ko, ang mga magulang niya, hindi sila for the unity. Maalala ko, yung mga magulang niya, Sara only. Pero, I si see. Kiko Bersaga was for the unity. Hindi ko alam kung nagkausap man kami from that time na nakita kami sa kampanya hanggang ngayon, kung meron man, pero ang huling maalala ko na nagkausap kami is doon sa rally ng Unity sa kanila, sa Dasmariñas, Cavite. Hindi ko pa I see. si Kiko Bersaga. Sa tingin niyo ba, sa personality ni Congressman Kiko Bersaga, isa siyang tao na ma-handle ng kahit sino man? Diba? Nakikita niyo naman yung kanyang independence sa pag-iisip eh. Nakikita niyo din yung kanyang lakas ng loob. Nakikita niyo din yung prinsipyo niya. Ang example ko na lang dito ay, unang-una, yung mga magulang niya, hindi unity yun na, si Kiko Bersaga unity. Hindi yan nakikinig sa mga magulang niya, ibig sabihin. Diba? So bakit yan makikinig kay Sara Duterte? Tama naman, So di ba? no, I do not control Congressman Kiko Bersaga. He is his own person, he has his own principles, and he has his own free will. And there is nothing wrong at all with what he is doing because, as I said, tayong lahat, we are covered by the freedom of speech and expression. Tama. Fortunately, meron tayong administrasyon na hindi nila matanggap na meron talagang mga tao na number one, hindi natatakot, number two, hindi nabibili ng pera. Anything else? Oh, di ba? Yan mga kadonatics na akala kasi nila lahat ng mga nagsasabi ng totoo ngayon is pakawalan ng mga Duterte. Kaya nga kami mga vloggers mga kadonatics, ilang beses nilang sinabi, inakasahan kami na binayaran daw ng mga Duterte, binayaran ng China. But ang nangyari pala mga kadonatics, the opposite way. Yung mga oposisyon, yung palaging nag-praise ka BBM, yun pala yung binabayaran. Can you imagine? Na bulgar sila, na-expose sila, pero tahimik sila sa nangyari mga kadonatics. Biruin mo. Pinundukan sila ng isang bilyonaryo para lang manira at i-praise si BBM. Kahit sa saang social media mga kadonatics. Hindi ba? Ngayon, sabihin nyo kung sino yung pakawala.
Talaga mga kadonatics, wala na talaga sa utak itong mga opposition na to. Ha? Hindi ako bright, pero mas bright ako sa kanila kung mag-isip mga kadonatics. Di ba? Po, Philippines para maayong hapon. sir. May kakalakas pa rin po ba yung lindol sa Pilipinas Uy, kesa doon sa bakit? lindol nangyari skandalo ng corruption. Yun. Huwag naman sana, sir. Huwag dadasal natin sa Diyos na wala nang mangyayari na malalakas na lindol sa Pilipinas. And syempre, pinagdadasal natin sa Diyos na makinig ang administrasyon na Totoo. gawan nila ng solusyon ang korupsyon sa Pilipinas. Pag nakita yan ng Panginoon, Diyos, na ganito na kasama, the only way that can clean this nation, mga kadonatics, is through phenomena like violence. Gagawin talaga yun ng Panginoon. Anong ginawa niya, mga kadonatics, sa Sodom and Gomorrah? It was destroyed by fire, mga kadonatics, because wala nang solusyon yung grabe kademonyuhan ng mga tao doon. Ganon din ang mangyayari, mga kadonatics, sa atin. As I said in my previous video, ganon din sana ang gawin sa Nineveh. Pero nagrepent sila. During the flood, mga kadonatics, nakita ng Panginoon na grabe na yung kasamaan ng humanity. Ayun, we were destroyed by flood. At mga kadonatics, mangyayari pa rin yan kasi we are serving the same God. The God of Old Testament is the same God of New Testament. Even the same God on our present time, mga kadonatics. Kaya anything can happen. Kung may the big one man, kung anong klaseng violence na i-allowed ng Panginoon, actually, mga kadonatics, hindi yung Panginoon talaga ang nagbigay ng problema, kundi ina-allow niya lang. During Job's time, mga kadonatics, God allowed that Job to be tested, mga kadonatics. At of course, we still have time to repent. We will pray, mga kadonatics, because may mga kakilala tayo sa Pilipinas. Kahit sa ang sulok ng Pilipinas, they will be affected should there any be violence or pestilence that will happen, mga kadonatics. Padayon. Vice President. Ma'am, I would just want to ask, with the alleged destabilization and then yung rally natin, ma'am, left and right, Luzon, Visayas, Mindanao, ang mga lumabas, ma'am, mga young ones, makikita natin mga estudyante. Ma'am, sa tingin niyo, ma'am, with what is happening now, magpapatuloy pa to, ma'am? Wait lang, mga kadonatics. Wait lang talaga. Nakita ko ngayon si Inday Sara Duterte, mukhang masaya siya. You know, parang nakare-recover na siya, mga kadonatics, sa mga pambabatik ko sa kanya. Like, okay, go on. Parang ganun na lang, mga kadonatics. Kung ano yung ibabato nyo sa akin, I will just truly accept it to avoid stress na lang, mga kadonatics, at may mga legal team naman yan sila. Kaya ganito, at nakita din ni Inday Sara Duterte, mga kadonatics, na she is actually backing up by the majority of the people. Kumpiyansa siya na malalampasan niya ang mga ito. Wow. Alam mo, ma'am, yung destabilization, nanggagaling lang naman yan sa administrasyon eh. Wala namang destabilization na nangyayari eh. Nagsasalita lang yung mga tao. At nai-insecure lang o natatakot lang yung administration sa I lakas ng see. boses ng mga tao. Pero sa totoo lang, ma'am, walang nagpaplano ng destabilisasyon. Normal ang pagpapahayag ng isang tao sa kanyang nararamdaman. Ang pansin ko, ang pansin ko, yung destabilization na word, na salita, nanggagaling siya lagi sa administrasyon. Kasi, nai-insecure sila at natatakot sila. Kasi lumalakas yung boses ng mga tao. Ayoko na magsalita, ma'am, kasi baka matuto na naman sila sa akin, ma'am. Tapos, matuto sila sa akin. Di ba? Meron ba tayong ginagawang destabilisasyon? Meron bang mga tao na nagmi-meeting na nagsasabi na, makabayan, yes. Number 1. Di naman yan na makaduterte. Makabayan, pabagsakin ng gobyerno kasi gusto nilang mag-take over.
So kung meron man grupo na nagmi-meeting para pabagsakin ang administrasyon at gobyerno, makabayan yun. Wala nang iba. Lahat ng iba dyan, wala nang meeting yan. Nagpapahayag yan sila ng nararamdaman nila ng galit sa pangyayari. Wala yan silang sinasabing iba, gawa ng masama sa presidente o panggulo sa gobyerno. Wala. Nagsasalita lang yan lahat ng mga tao ng kanilang Salobin. I truly understand Inday Sara Duterte kung ganun siya magsalita mga kadonatics. Kasi even me, kasi hindi naman kami lumaking nagtatagalog. We learn to speak Tagalog mga kadonatics by watching movies, Filipino movies. Ganyan kami sa Mindanao. But actually, I'm from city where we speak broken Spanish mga kadonatics. And I do speak too. Kaya ganyan magsalita si Inday Sara Duterte. But yung sense mga kadonatics, yung message is very clear kung ano yung gusto niyang ipaabot sa taong bayan. At totoo, mga kadonatics, napraning kasi itong administrasyon, napapraning sila na pag may rally lang mga kadonatics, destabilization agad. Pag nananawagan lang mga kadonatics ng pagtitipon, destabilization plot agad. What? Yung destabilization mga kadonatics is a very strong word. Like sinabi ni Inday Sara Duterte na yung Makabayang Black, yung mga NPA mga kadonatics, connected sa NPA na mga party list, yan talaga yung may balak na i-destabilize yung gobyerno. It means fully take over of the government mga kadonatics. Wala ng gobyerno. Hindi naman natin yan pinananawagan. Ang ginawa lang natin for BBM to step down. Ganun lang naman mga kadonatics. Kung may gusto tayo, palitan si BBM. It's not a destabilization mga kadonatics kasi it happens everywhere around the world. Comment down below mga kadonatics kung agree kayo sa akin. Okay, final on my end po. Vice President, ang init ngayon ng flood control din. Kung halos Luzon, Visayas, and Mindanao din gusto nilang ipa-check, no? Sa tingin nyo, aside from the flood control, ano pa ang mga dapat sigurong tingnan o i-check aside from these flood controls? Thank you. Yung una lang sinabi ko, ma'am, no, yung listahan na ginawa nila para sa Department of Education. Worthy yun, natingnan kung sino yung mga sinulat ni Martin Romualdez na mga congressman na makakatanggap sa school building program fund. Pangalawa, flood control, yan, laging may corruption dyan. Farm to market roads, laging may corruption dyan. Yung pagsira ng highway, ma'am, bagong highway sirain, tapos sementohin natin ulit. Anong tawag dun sa ganun? Road repairs? Road reblocking, no? Ang tawag dyan. Yeah, road reblocking. Nakikita ko yan lagi, ma'am. Sa highways, kahit sa Mindanao, non-stop. Every year. Ayusin, sirain. Yan. Zamboanga City. Ay, mayroon pala. From Zamboanga City din ako Ano oras natin? Nawala ang nangyari. 5:30 yung misa. Okay. Sige, ma'am. Regarding lang po sa proposed budget for 2026 ng OVP, with the project or program of OVP here in Zamboanga City, kung meron man po, be effective if ever mabawasan o totally tanggalin po nila ang budget for OVP sa 2026. Yes, ma'am. Antayin ko na lang yung sagot mo. Sasagot ako, ma'am, pag nakita natin kung ano yung budget ng Office of the Vice President sa GAA, doon sa batas na. Kasi ngayon maghihiring pa ang Senate sa GAB, sa General Appropriations Bill. So, tapos magbabaykan pa yan. Tapos, pipirmahan pa yan. So, hindi natin alam kung ano talaga yung totoong
budget ng Office of the Vice President kung hindi natin nakikita yung GAA. Pero since General expected appropriation po, parang na-expect nyo na talagang babawasan nila yung budget for OVP po, ano yung mga nakikita nyong possibilities if ever po? Merong posibilidad na wala talagang project at merong posibilidad na kung ano yung nandyan ngayon, bawas na yan galing sa kung ano yung kalakihan ng beneficiaries from 2024. Lumiit na yung beneficiaries for 2025 pero the same pa rin yung projects. OVP Satellite Offices, Disaster Operations Center, libreng sakay, pagbabago a Million Learners and Trees Campaign, magnegosyo taday, ito yung mga tiga-OVP, ma'am, na nalilimutan namin kung ano yung mga rice, yes. Anong makontribute mo sa project natin? Sa anong project, JC? Yan, ma'am. Wala silang lista eh. Yan, ma'am. Ang ginagawa lang namin, ma'am, ay kasi lumiliit yung budget, lumiliit din yung beneficiaries, pero hindi nawawala yung budget. Thank you po. Talaga nakakagalit mga kadunatis. Can you imagine? Nasa 900 million pesos lang yung budget ng Office of the Vice President, while sa ibang ahensya mga kadunatics na sub-agencies lang sa office ng Vice President, pero tag-billion-billion yung budget. Confidential fund ng Presidente, 4 billion. Can you imagine that mga kadunatics? Paano makakagalaw itong Office of the Vice President? Tapos gusto pang pabawasan ni Laila Curimaw de Lima. 150 million na lang daw mga kadunatics ang dapat ibigay kay Inday Sara Duterte. Nakaupo lang through party list tong ay nako, babaeng ito. Akala mo kung sino na kung makapagsalita mga kadunatics sa kamara. Ay nako, grabe. Alright, pa-picture na sila. Eto. Pahayag ni Atty. Harry Roque on People Power. Ibigay mo na Marcos Jr. ang pwesto sa may tamang pag-iisip. Tama talaga. Kasi sa mga nangyayari ngayon mga kadunatics, ay makikita mo talaga na ang liderato ay wala na sa tamang pag-iisip. The country reflects on what kind of leader mga kadunatics we have today. Kung progresibo yung bansa natin, it means maganda ang pamumuno ng isang liderato. Pag ganito, ay wala na sa isip mga kadunatics. Kaya, it's time na bababa talaga si Marcos. Calling for resignation is not destabilization mga kadunatics. Pati ako na uutal na. Give chance for a new leader. We'll never know. Baka itong isang leader na papalit mga kadunatics ay siyang mag-aahon sa bansang Pilipinas kasi lumulubog na ang bansang Pilipinas hindi lang sa baha, pati sa utang, pati sa korupsyon, name it mga kadunatics, lahat na. So what do you think? Mga kadunatics? Mayroon palang nagpapa-shout out sa akin, nakalimutan ko yung pangalan, baka sa sunod na video na lang loads. Mga kadunatics, salamat sa lahat mga kadunatics for making this far. Please don't forget to subscribe and like this video. Thank you for everything. God bless you and ingat palagi. Bye-bye.